Ang mga seramikang refraktaryo ay mga materyales na kayang tiisin ang matinding init ng hurno at raket. Kamusta, detalyadong inhinyeriya? Ngayon ay susuong tayo sa isang mundo ng matitinding temperatura kung saan ang mga karaniwang materyales ay basta na lang matutunaw o mag-evaporate. Pinag-uusapan natin ang mga seramikang refraktaryo, ang mga tunay na tahimik na bayani na nagpapagana sa industriya at ginagawang posible ang eksplorasyon ng kalawakan. Naisip mo na ba kung paano posible na tunawin ang mga metal sa higit 1,500 degrees Celsius? O kung paano nakakadaan ng isang rocket sa atmosfera nang hindi ito nagiging abo sa apoy? Ang sagot ay nasa mga kahangahangang materyales na ito. Pero ano nga ba talaga ang mga seramikang refraktaryo? Isipin mo ang isang material na hindi lang kayang tiisin ang mga temperaturang kayang tunawin ng bakal, kundi nananatili pa rin ang mga mechanical at estruktural nitong katangian kahit sa matinding init na yon. Iyan mismo ang ginagawa ng mga ito. Sila ang gulugod ng mga industrial na pugon, mga reactor na chemical, at maging ng mga thermal shield na nagpoprotekta sa ating mga astronauta. Kung wala ang mga ito, malaking bahagi ng ating industrial na sibilisasyon ay hindi basta-basta iikal. Sila ang huling harang sa pagitan ng mapanirang init at ng estruktural na integridad na tinitiyak na ang mahahaladang proseso ay maaaring maganap ng ligtas at episyente. Ngayon, narito ang malaking tanong. Paano nagagawa ng mga materyales ito ang kahanga-hangang bagay na ito? Ano ang nagpapaspecial sa kanila na kaya nilang tiisin ng mga kondisyon na magpapawatak-watak sa karamihan ng ibang mga materyales? Ang sagot ay malalim na nakaugat sa kanilang estrukturang atomiko at sa mga chemical na ugnayan na bumubuo sa kanila. Dito nagtatagpo ang inhinyeriya ng mga materyales, pisika at kimika para lumikha ng mga tunay na thermal na superhero. Hindi tulad ng mga metal na may metallic bonds, kung saan ang mga elektron ay malayang pinagsasaluhan sa isang ulap. Ang mga refractory ceramics ay nabubuo sa pamamagitan ng ionic at /o covalent bonds. Isipin mo halimbawa ang alumina, silika o magnesia na mga pangunahing sangkap ng maraming mga seramikang refraktaryo. Sa mga compound na ito, ang mga atomo ay mahigpit na magkakabit. Sa mga ionic na pagkakabigkis tulad ng sa magnesita, mayroong paglilipat ng mga elektron na lumilika ng mga positibo at negatibong ion na malakas na nagkakakit, bumubuo ng isang matibay at maayos na kristal na estruktura. Samantala, sa covalent na pagkakabigkis gaya ng sa silika, nagbabahagi ng elektron ang mga atomo sa tiyak na paraan, kaya't nagkakaroon ng direksyonal at matibay na pagkakabigkis. Pero bakit mas matibay ang mga pagkakabigkis na ito kaysa metaliko pagdating sa init? Ang enerhiya na kailangan para sirain ng isang ionic o covalent na pagkakabigkis ay mas mataas kaysa sa enerhiyang kailangan para guluhin ang ulap ng mga elektron sa isang metal. Sa isang metal, ang pantaas ng temperatura ay nadudulot ng mas matinding pag-vibrate ng mga atomo. Pinahihina ang mga pagkakabigkis at hinahayaan ang mga atomic plane na dumula sa isa't isa, na nagre-resulta sa pagkawala ng tibay at, sa huli, pagkatunaw. Samantalang sa mga keramika, ang tigas na mga ionic at covalent na pagkakabigkis ay nagpapanatili sa mga atomo na mahigpit sa kanilang pwesto kahit pa sa matitinding pag-vibrate na dulot ng init. Parang ikinukumpara mo ang isang kadena na maluluwag ang mga kawing na parang metal sa isang hinang na estrukturang trellis na parang keramika. Mas maraming enerhiya ang kailangan para masira ang trellis. Ang mataas na enerhiya ng pagkakabigkis na ito ang unang at pinakapundamental na sikreto ng tibay ng mga keramika. Ngayon, direktang konektado sa lakas ng mga chemical na pagkakabigkis ay ang kakayahan ng mga keramika na tiisin ang napakataas na temperatura nang hindi natutunaw. Ang alumina, halimbawa, ay may punto ng pagkatunaw na humigit kumulang 2,072 degrees Celsius at ang magnesia ay mas kahanga-hanga pa, natutunaw sa mga 2,800 degrees Celsius. Para sa perspektibo, ang bakal, isang material na itinuturing nating matibay, ay natutunaw sa mga 1,500 degrees Celsius.
At bakit nga ba napakataas ng mga puntong ito ng pagkatunaw? Dahil ang enerhiyang init na kailangan para mapangtagumpayan ang lakas ng mga ionic at covalent na pagkakabikis at magulo ang kristal na estruktura ay napakalaki. Kailangan magbigay ng napakalaking dami ng enerhiya para maghiwa-hiwalay ang mga atomo mula sa kanilang mga nakapirming posisyon sa kristal na balangkas at magsimulang gumalaw ng malaya na siyang naglalarawan ng likidong estado. Ang thermal na katatagan na ito ay nangangahulugan na kahit sa mga lugar kung saan ang metal ay naging likidong kumukulo na, nananatiling solid at buo ang estruktura ng refraktoryong keramika, pinananatili ang kanyang hugis at gamit. Isa pang mahalagang katangian ng mga refraktoryong keramika ay ang mababa nitong konduktibidad sa init. Para masukat ang konduktibidad sa init, ginagamit natin ang unit na watts kada metro Kelvin. Ang mga metal gaya ng tanso ay may 400 watts kada metro Kelvin at ang aluminyo ay may humigit kumulang 200 watts kada metro Kelvin. At sila ay nagiging magagaling na tagapagdala ng init. Samantalang ang mga refraktoryong keramika ay may mas mababang halaga, kadalasan ay nasa pagitan ng 0.5 at 5 watts kada metro Kelvin. Pero paano ito nangyayari? Ang pagkalat ng init sa mga solido ay pangunahing nangyayari sa pamamagitan ng dalawang mekanismo. Ang pag-vibrate ng balangkas ng mga atomo o mga phonon at ang paggalaw ng mga malalayang elektron. Sa mga metal, ang dami ng malalayang elektron ay nagpapahintulot ng napaka-epektibong paglipat ng enerhiyang init. Gayunpaman sa mga keramika, daya ng nabanggit na natin, walang malalayang elektron. Ang paglipat ng init ay halos nakadepende lamang sa paglaganap ng mga quantized na panghinginig ng mga atomo sa kristal na balangkas. Ang estrukturang kristalino ng mga keramika na madalas ay komplikado at magulo, kasama mga depekto at impuridad nito, sinadyaman o hindi, ay nagsisilbing hadlang sa mahusay na paglaganap ng mga phonon na ito. Ang mga pang-ininig ng atomo ay nakakatagpo ng maraming hadlang at nadidisperse, kaya nahihirapan ang mabilis na paglipat ng enerhiya mula sa isang dulo hanggang sa kabila ng material. Ang kakayahang ito na magpakalat ng enerhiyang init ay mahalaga para maprotektahan ang labas ng isang pubon o ang estruktura ng isang rocket mula sa init na nagmumula sa loob o labas. Isa pang napakahalagang punto ay ang paglawak. Isipin mo ang isang material na kapag pinainit ay mabilis na lumalawak. Kung ito ay nakakulong o kung iba't ibang bahagi nito ay umiinit sa magkaibang bilis, maaari maging napakalaki ng mga panloob na tensyon na maaari itong basta nga lang mabiyak. Ang mga refractory ceramic sa kabilang banda ay may mababang koepisyente ng paglawak dahil sa init. Ibig sabihin nito, kaunti lang ang kanilang paglawak at pang-urong kapag nagbabago ang temperatura. At bakit nga ba ito mahalaga? Sa mga lugar na mataas ang temperatura, kung saan may paulit-ulit na pag-init at paglamig, ang material na may mataas na thermal expansion ay palaging nasa ilalim ng stress na nadudulot ng pagkapagod at pagkasira ng estruktura. Ang mababang thermal expansion ng mga ceramic na refractory ay nagpapababa ng mga tensyong ito, kaya napapanatili nila ang kanilang estruktural na integridad kahit pa sa matinding thermal shock. Mahalaga ang katangiang ito para sa tibay ng mga hurno at para sa kaligtasan ng mga bahagi ng aerospace na humaharap sa biglaang pagbabago ng temperatura. Isa pang mahalagang salik ang porosong estruktura. Para sa ilang aplikasyon, hindi pa rin sapat ang mababang konduktibidad sa init ng mga siksik na seramika. Diyan pumapasok ang mga refractory ceramic na pang-insulasyon na may porosong estruktura. Pero paano ito nakakatulong? Ang hangin o kahit anong gas ay isang mahusay na thermal insulator, kaya mas mababa ang thermal conductivity nito kumpara sa karamihan ng mga solid. Sa paggawa ng estrukturang may mga butas, magkakakonekta man o magkakahiwalay, naiiwan ang hangin sa loob ng material. Ang hangin na natrap ay nagsisilbing karagdagang harang sa paglipat ng init, kaya bumababa ang kabuuang thermal conductivity ng material. Parang nagsusuot ka ng jacket na may balahibo. Hindi ang balahibo ang nagpapainit, kundi ang hangin na natrap dito.
Ang porosidad ay maingat na kinokontrol sa proseso ng paggawa para ma-optimize ang katangyang ito ng insulation. Kaya nakakalika ng magagaan at napaka-epektibong materyales sa pagpapanatili ng init. At ano-ano ang mga uri ng refractory ceramics? Batay sa kanilang komposisyon at katangian, ang mga refractory ceramics ay hinahati sa iba't ibang uri. Bawat isa ay iniaangkop para sa isang partikular na gamit. May mga ceramic na gawa sa silika na matipid at ginagamit sa hurno sa paggawa ng salamin at yung sa alumina na may mataas na resistensya sa mechanical at init. At yung gawa sa magnesia na perpekto para sa mga alkalinong kapaligiran at napakataas na temperatura gaya ng mga hurno ng semento. At yung gawa sa silicon carbide na pinagsasama ang mataas na resistensya sa thermal shock at magandang thermal conductivity para sa ilang particular na aplikasyon. Bukod pa rito, maaari natin silang hatiin sa mga dense na refractory na pang-istruktura at lumalaban sa corrosion at mga insulating refractory na mas porous at nakatuon sa pagbawas ng pangkawala ng init. Saan natin makikita ang mga kahangahangang materyales na ito? Sa halos buong mabigat na industriya. Sa industriya ng bakal, sila ang lining ng blast furnace at ladle ng pabubuhos na kayang tiisin ang tunaw na metal na lampas 1,600 degrees Celsius. Sa industriya ng salamin, sila ang gumagawa ng mga tangke kung saan ang buhangin ay tinutunaw para maging likidong salamin. Sa paggawa ng semento, ang mga rotary kiln na gumagana sa napakataas na temperatura ay umaasa sa mga refractory lining para gumana. At hindi lang dyan nagtatapos dahil ang mga refinery ng lanis, incinerator ng basura, mga hurno ng keramika at maging ang mga fireplace sa bahay ay gumagamit ng ilang uri ng refractory na keramika. Ang iyong ihawang yari sa ladrilyo o ang iyong kalan na dekahoy ay kailangang may refractory na ladrilyo para hindi mabasad ang buong estruktura kapag direktang nadikit sa apoy. Pero ang mga refractory na keramika ay hindi lang limitado sa lupa. Sobrang mahalaga ang mga ito para sa eksplorasyon ng kalawakan. Naisip mo na ba kung paano nakakabalik sa atmosfera ng mundo ang isang space shuttle o kapsula nang hindi nagiging bola ng apoy? Ang sagot ay nasa mga thermal shield na gawa sa advanced na refractory ceramics. Sa panahon ng muling pagpasok, ang alitan sa atmosfera ay nadudulot ng mga temperatura na maaring lumampas sa 1,650 degrees Celsius. Ang high-purity silica tiles na bumabalot sa space shuttle ay dinisenyo para tiisin ang matinding init, nagpapalabas ng init at pinoprotektahan ang panloob na estruktura ng sasakyang pangkalawakan. At higit sa lahat, ang mga astronauta. Sa mga rocket, ang mga exhaust nozzle at mahahalagang bahagi ay gawa rin sa refractory ceramics o ceramic composites. Tinitiyak na ang makina ay maaring gumana sa napakataas na temperatura nang hindi pumapalya. Ito ang rurok ng inhinyeriya ng materyales na nagpapahintulot sa sangkatauhan tuklasin ang kalawakan. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mang video, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. Kung interesante ang aming nilalaman, maaari kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng mga content at maalala ka sa aming mga video. Kung nandito ka na, imbitado kang tingnan ang mga kursong nire-rekomenda namin. Itutok ang cellphone sa QR code o i-click ang link sa description para sa aming mga kurso. Doon, makikita mo ang mga kurso sa Excel, 3D modeling AutoCAD, pagsasalita sa publiko at marami pang iba. Ang mga ito ay mga kursong pinili namin dito sa channel at masisiguro namin ang kalidad ng mga ito. Kung gusto mong simulan ang online presence mo, mag-record ng videos para sa social media, tingnan ang QR code na ito. Pinili namin dito ang gamit na ginagamit namin sa studio. Napag-isipan mo na ba ang halaga ng mga materyales na ito? May alam ka bang ibang kamanghamanghang gamit ng mga ceramic ang refractory? Mag-iwan ng komento at ibahagi ang ideya mo para magpatuloy ang usapan. Dito sa tabi may 2 kawili-wiling video na dapat mong panuorin para mapalawak ang kaalaman mo at mas mapukaw ang kuryosidad mo. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at pag-isipang maging miyembro. Yan na mga mahilig sa ininyeria. Malaking yakap, magkita tayo sa next video.